Hello Aries, ito na yung reading mo for March 5 to 15. Or kung kailan man dumaan sa'yo, makarating sa'yo yung reading ko. Okay, check lang natin ano yung mga possibilities na naghihintay sa'yo, mga ganap. Meron ka ditong Knight of Swords. Sa recent past mo, meron ka Knight of Swords, which means may mga bagay na maaaring ginawa ka na pinagsisisihan mo or nagkaroon ng hindi magandang consequences, no? Pero dito sa iyong present, you have the Three of Cups. Itong present po, ang nakikita ko dito, parang meron kang mga bagong kakilala na maaaring ito yung makatulong sa iyo about something eh. Kasi may mga new connections ka dito sa present mo and maaaring ito yung maaaring magbigay ng tips sa'yo or mai-recommend ka nila, halimbawa saan yan, sa trabaho. Basta parang nga nakikita ko dito sa present mo, may mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. Or may mga tao na susuportahan ka nila pagdating dito sa mga gagawin mo or sa gusto mong mangyari or pwede ka nilang matulungan kung meron ka mang problema dito sa iyong current situation. So in the near future, what's next? You have Two of Wands. Possible na merong mga plano ka na hindi mag-workout ha? Dito sa iyong mga paparating, ito ning mga next na pwedeng mangyari or near future. So may mga delays when it comes to sa mga gagawin mo, especially kung may mga lalakarin ka, pupuntahan ka, specific plans or goals mo, pwedeng ma-reschedule, ma-postpone, magkaroon ka ng waiting period, no? And yun nga, sabi ko nga, may mga bagay dito na pwedeng hindi maging successful yung outcome when it comes to dyan sa Two of Wands mo. Ano ang best approach na kailangan mong gawin? Okay. You have the Ten of Swords. Pag lumitaw kasi yung Ten of Swords, alam mo yung kailangan mo na siyang tanggapin talaga na yun na kasi talaga yun as it is eh. Kasi may mga, sabi ko nga, may mga maaaring may failure, maaaring may unexpected changes or unexpected loss or defeat base sa iyong Ten of Swords. So, yung pinaka-best approach mo dito is to start over na lang. Tanggapin mo siya as it is. Kung talagang hanggang doon na lang, kung talagang mag-end na, nag-end na, ang best thing na lang na pwede mong gawin is to accept, to cope, and to move forward. I-rebuild mo na lang. Kung saan ka nadapa, di ba? Yun yung best approach na sinasabi sa'yo ng iyong Ten of Swords. So, ano yung pinaka-challenge naman? Ang challenge mo dito is how to gain how to regain yung nawalang tiwala sa iyo or yung nawalang confidence. Whether ito ay doon sa taong involved, mga tao nga sa paligid mo or mismong sa sarili mo. Ang magiging challenge mo or problema mo is paano ka, for some of you, pwedeng ang challenge nyo, paano kayo makaka-attract ng followers or audience.
na maniniwala sa inyo pagdating dito sa bagay na to. Okay, pwedeng iba dito kung ang nangyari sa inyo, nawalan kayo ng client or sumadsad yung negosyo ninyo, nag-fail, paano nyo uli i-rebuild yun? Yung yung naluging negosyo or yung gumuhong goal nyo na yan kung hindi yan nag-succeed. Paano kayo uli makaka-attract ng mga clients, investors, etc. para magtiwala sa inyo, para makapag-start kayo uli. Oo, kasi pwedeng in a way na apektuhan yung credibility ninyo, yung reputation ninyo, or yung confidence ninyo, kung sarili nyo man yung magiging problema ninyo, paano nyo ma-regain yung personal strength or confidence ninyo. So, the next card is about yung possible na outcome nito dito sa period na ito. You have the Sun card reversed. Okay. Sun card reverse doesn't mean na negative ito. Positive pa rin ang Sun card. Ganun kalakas yan. Ganun ka-positive ang Sun card kahit lumitaw siya ng naka-reverse. Siguro nga lang, ang ibig sabihin nito, hindi ganun ka-perfect. Magiging happy, magiging okay uli, pero hindi, unlike before. Kumbaga, kung before, 100% glory, success, happy, pwedeng hindi na kasi ganun ka, hindi na ganun kalakas. Kumbaga parang na-diminish na. Pero hindi ibig sabihin na pumangit or naging ganyan, naging worse, hindi. Yun yung napipil ko. Siguro, maaari ka pa rin namang mag-succeed since nandyan naman yung 6 of Wands mo, maaaring ma-rebuild mo, ma-regain mo, mahihirapan ka nga lang kasi ngayon hindi nyo nakita ko sa challenge mo eh. But eventually, nakikita ko, it is still a positive outcome kung ano man ang patutunguhan nitong lahat ng ito. Maaari nga lang na hindi na kasing lakas nung dati, kasing successful, kasing saya, no? Pwedeng hindi ka na nga lang din siguro maging ganun ka-happy, but it is still a positive outcome. Yun yung nakikita ko sa Sun card mo. Okay, and kung bago kayo dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-follow na lang din po yung aking FB page, Purple Teen. Official Facebook page, Meta Verified. One and only Purple Teen. May check sa dulo. Pag walang check, hindi po ako yun. Okay? At kung gusto nyo pong maka-avail ng aking exclusive perks, mag-join po kayo ng subscription sa aking FB page. Paano po gawin yun? Dumiretso po kayo sa aking FB page and kayo po mismo yung mag-message sa akin doon. Remember na hindi po ako mag-a-add friend, mauunang mag-chat, mag-message sa inyo. Gawain po yun ng mga scammer na gumagaya sa page ko. Kaya, huwag nyo pong i-entertain yung mga ganon. At maganda, pag meron kayong nakitang purple teen na walang check sa dulo, yung purple teen na yon, fake yun, paki-report na rin. Okay? Para hindi na makapang biktima. Pagka-subscription po kayo, nag-avail po kayo ng subscription sa FB ko, meron po kayong mga special perks, privileges. Spilled tea. Mukhang meron daw mga secrets na may expose dito. Actually, pwede kang may malamang balita o chismis, chika, tungkol kanino man or tungkol saan. Merong leakage ng information. Naku, whether ikaw yung ma-expose dyan, mapagchichismisan, or magkaroon ng leakage, or meron kang kakilala na, alam mo yun. Friend zone. Pagdating daw dito sa person na kakonect mo, platonic lang daw ito, Aries. By the way, itong reading na to ay para kay Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs, or cross-watchers, lahat ng gender, welcome. Platonic daw to. So, kung may gusto ka rito, kung special yung feelings mo, parang ang sinasabi ng baraha, hindi ka niya marereciprocate kasi para sa kanya ay friend lalo ka lang niya. Tropa, kaibigan, barkada. No? Okay.
Like a sibling, o yung iba parang kapatid nga lang ang tingin sa'yo eh. O blind date, ang ibig sabihin nito, pwede kang merong mamimit, pwedeng may new person na darating, makikilala, o unexpected chemistry. Pwedeng makikilala mo o ipapakilala sa'yo. Safe space, emotional sanctuary. Okay, sa tingin ko, itong safe space na to is ikaw ang gagawa niya sa sarili mo. Like, magse-set ka ng discipline, limitations, boundaries, pagdating doon sa mga tao na nakaka-deal mo. Healthy boundaries ang tawag dyan. Kasi yan ay one way para maprotektahan mo rin yung sarili mo. Para sa mga LOSERS o dun sa mga tao na pwedeng makasira ng peace of mind mo, mga toxic na mga tao. Romantic man yan or hindi. Okay? Tayo naman talaga ang nagseset ng mga ganyan. O, speak up daw. Maybe ito na yung time na dapat sabihin mo na yung gusto mong sabihin or sabihin mo na yung truth or sabihin mo na yung dapat mong sabihin. Ito yung time na dapat hindi mo na lang ikip yan, manahimik ka, no? So, importante kung ano yung say mo, yung opinion mo, yung feelings mo. So, do not hesitate na sabihin yung mga kailangan mong sabihin. Sa relationship man yan, sa workplace, etc. Bounce back. O, di ba? Ito nga yung sinasabi ko about the Ten of Swords kanina eh. Meron kasi talaga dito aabot na talaga to sa rock bottom, whether ito ay relationship, ito ay failure mo sa isang bagay na gagawin mo. Ang challenge mo kasi dito is paano ka makaka-bounce back. Pero according dun sa advice, ano yung dapat mong gawin, approach is, mag-ano ka na lang, mag-focus ka na lang kung paano mo i-restart kung ano man yung bagay na yun na nag-collapse na, nag-end na doon, no? So, ang pinaka-focus mo is rebuilding. Paano ka makaka-bounce back? Okay? Lumitaw na yan doon. So, ito ay confirmation. So, nakikita ko mukhang makaka-bounce back ka naman according din sa pinaka-outcome mo which is positive yung Sun card. So, nakikita ko babalik yung resilience, makaka-recover ka, makaka-bounce back ka, whether ito ay isang heartbreak, isang defeat. Importante dito yung determination mo na maka-rise up again ka. Okay? So, when it comes to your love life, kuha tayo ng cards. When it comes to your love life, Aries. Oh, may rebuilding. Dear. So, itong rebuilding na ito, general read energies kasi yan eh. Yung mga tarot cards na hinugot ko sa una. Yan yung mga general energies. So, pwedeng yan ay patungkol sa love life mo, sa career mo, etc. Kung saan yan tumatama sa inyo. So, meron ditong pagre-rebuild na maaaring mangyari. Oo. Merong gustong i-rebuild yung connection ninyo eh. Whether ikaw yan o yung person na willing na makipag-negotiate, willing na ayusin yung problema, or kung nagkaroon man ng hiwalayan, ay willing na makipag-reconcile, buuin uli yung inyong samahan or relationship. Kaya lang kasi parang merong ng mga bagay na naging repetitive na with the hammer. So, expect mo na may mga bagay na nangyari before na maaaring umulit-ulit pa kung magkakaroon kayo ng rebuilding. Oh, sabi dito sa Golden Mirror, maybe this person is self-absorbed, narcissist, one-sided, love bombing. Yun eh. Yung lumitaw na energy dito kanina na parang friend zone. Kasi nga, kaya siguro may one-sided. Kung may kakonect ka man dito na person, parang hindi kayo pareho ng nararamdaman. Pwedeng sa kanya, kaibigan ka lang, kakilala ka lang, hindi sapat, alam mo yon.
Maaring one-sided, unreciprocated, or nilalove bomb ka lang yung person na yan. Oh, pero meron kang mamimit, 'di ba? Sabi ko sa iyo. May lumitaw kasi doon sa blind date mo na pwedeng may mamimit ka. And malay mo naman may soulmate na paparating. Okay, kung hindi naman bad itong person na to, pwedeng yun yung person na yun na parang friends lang kayo. Kasi siguro talagang hindi kayo supposed to become lovers. Baka talagang ang pinaka destiny nyo nitong person na to is maging malalim na magkaibigan. Pwede rin naman. Soulmates could be friends. Hindi lang naman yung soulmate na yan sa romantic lang. Okay? But you could also meet someone na maaaring soulmate mo since meron naman ako nakikita ritong card na nagsasabi na meron kang person na mamimit. Kumbaga, meron pang ibang person na darating sa'yo. Hindi lang itong current na kakonect mo ngayon. O, ayan, no, magkakaroon ka nga ng many options dyan. So, ibig sabihin, may mga ibang person pa na darating. Kaya lang mag-ingat ka rin kasi yung keys on na ring na yan, lumilitaw yan minsan kapag nagkakaroon ng mga sideline sa relationship. Like ikaw, loyal ka dun sa person mo pero hindi mo alam yung person na kakonect mo, nakikiconnect pala sa iba. Oo, kasi yan ay unconventional string along. Keys on a ring, parang may collection, hindi lang isa yung kakonect. O, possible pa nga raw na may one night stand. Okay, so yun yung mga na-pick up ko dito sa iyong reading. Kung gusto mo ng mga clues about zodiac signs, lumilitaw dito. Actually, pwedeng may energy ng Leo, Air, Gemini, Libra, Aquarius, at saka Fire, Aries, Leo, Sagittarius, or Water. Ang wala lang ako nakita, Earth.